po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is July 29 na 2026 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Samaria Street, Pleasant Hill Subdivision, San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan. At dadalhin po natin yan sa St. Vincent School sa may West Avenue, Bungad, Quezon City po yan. Kaya magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of Britain, ganyan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. For the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit B, that's Roman numeral 1-28-B, that's 1. And for the third check, Your Honor, Exhibit B, that's Roman numeral 1-28-C, that's 1. And for the fourth check, Your Honor, is Exhibit B, that's Roman numeral 1-28B, that's 1, Your Honor. For the record, Your Honor. Now, duly noted and entered into the records. You may proceed when you're ready. thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito kung alam po ninyo? Ang original copy po ng mga check na ito ay na-shred na po siya. Okay. Bakit po siya sinread kung alam po ninyo? As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sinishred na. Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sinishred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred? Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya Good morning po. machine shredder. Mamil ka pa? So, napipira-piraso na po siya ng maliliit. Mamil ka po? Now, Madam Witness, sabi ninyo yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque? Ano po ang relasyon? Yes, ano Po po? yung mga check po na encash po ang ministry na po. Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng 4 na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa 4 na checking ito? Kung maalala po ninyo. Ang process po ng encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron po tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment na meron po Sige po, tuloy po ninyo. na meron po silang for encashment nga po ng 125 million. Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo, mayroon sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo. Yung sa cash division po yan ng OVP, si Miss Queenie Masangkay po. Willie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Willie Masangkay? Ako po, ang tinatawagan. Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Willie Masangkay ay from cash department ng OVP? Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division. At siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other, banking needs po nila. Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo
nag-request po sa aming cash center for assistance. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan, inisip po yung masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, ina-communicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po. So, pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch. Okay. So, pagkatapos po ninyong tawagan, si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po? Bali, pumupunta na po si Miss Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Okay. Ngayon, bilanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Costa at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala? Si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali, isa po siya sa mga authorizing authorities po ng OVP. And then, in-introduce niya po si Miss Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po. Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo, ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari? Nung first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yun ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So, pinoward ko po ito sa verifier para po ma-process. So pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para mag-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po? Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorizing authorities po na cheque. And then, sinacheck niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na. Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Na-forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash. Okay. So pag-forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash. Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Miss Gina Costa para tanggapin na yung cash. Yung teller po ang tumatawag. Okay. Tatawagin ni teller si Miss Gina Costa para Ipareceive na po yung cash. ipa-receive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong i-inform ni teller si Miss Gina Costa? Dahil since malaki din nga po yung amount, ilagay po si Gina Costa papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo? Noong po unang na-release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Ortonio. So pagdating niyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po? Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive, nasa cheque po yung payment receipt, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang release kay Miss Gina Acosta? Bali 125 packs po. 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bag. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po
ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Kapag kaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, ilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag? Lalabas na po sila ng bangko. Okay. Madam Witness, si Miss Gina Acosta lang po ba? O sino, may kasama pa po ba si Miss Gina Acosta at saka si Limuel Ortonio? Sa pagkaalala po, meron po silang kasama. Ilan po, kung maalala po ninyo? Hindi ko na po ma-recall. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag, kung meron man po? Wala po, sir. Bakit po wala? It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente, ang mga empleyado or even po yung security guards po namin. Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness? In case po na for safety and security measures din po, para po hands-off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po. Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang withdraw dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo? Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor. Thank you, Honorable Sua. Cross from the Council for Respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor. Council may do so. Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, this is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBB. On the dorsal portion, it is T-1-130-OBB-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OBB. Dorsal portion is marked as D-1-131-OBB-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBB, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBB-1. The fourth and last check, ending 2456664, dated July 13, 2023. The face of the check was marked as D-1-133-OBB, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OBB-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18. Correct, Your Honor. April 18, 2023. No, you mentioned 13 earlier. I stand corrected, Your Honor. So it's 18? Yes, 18, Your Honor. Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. This witness, Ms. Constantino, yan po talaga ang account ng mga OBP sa bangko ninyo, sa show, or hindi kailangan na-open ang account yan sa bangko ninyo? Yes po. OBP. Opo. So, hindi lahat na
Nagpalipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang winning withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba ito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po, unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So dapat kung unusual, Madam Witness, hindi ko kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo? Kasi alam ko sa bangko ko, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong ko yung sakto. Para saan mo gagamitin ni Sere Policer? Hindi po ba, hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman na po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero what is the SOP? Ano po yung standard operating procedure pag may mga malalaki yung withdrawal? Or exempted at mga government agency, lalo pag mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exception. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP. Bali, meron naman po kasi silang pino-forward advice po sa branch. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung mini window? Hindi po. Hindi niyo po alam na intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin, lang po, parang syempre po, kaya gagamitin po yung cash na to. Pero hindi naman po namin yun naman na. Very advice naman po siya. Okay, mamuli na lamang ko, Madam Witness, may other agencies na ba na may account sa ito? Marami naman po mga government agency po Sa branch niyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal. So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM. Pero so hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Retulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hindi masyadong klaro sa akin yung sinabi mong pinagigyan sa ating department. Anong klaseng document? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking mahabang bag. Parang dinescribe ko nga po as Duffel bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi yung duffel bag sa bank. So gym bag gano'ng kalaking? Mahaba po. Okay. Ayon sa BSP ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 145 million. So si Gina naman ang nag-repeat ng 125 kilos palabas na bangko. Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Sorry, isa si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilan dapat pagpulit? Mga 3 to 4 bags po in I mean, so 3 to 4 sa 125 million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, gym bag, ganun ang malaki yun. Kung hindi ka mahaba, nakasya ba dyan 125 kilos? Baka nagkakamali kayo. mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat sinadjust nyo niyan bago paglabas. 3 bags, ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, I mean, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, minsan, ang bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan yung pera yun through the, what we call armored car, armored vehicle. Hindi ka na-provide na gano'n? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivered through armored vehicle papunta doon sa Wala the po. office. Okay.
curious lang po, sino itong, meron pa isang pangalan nakapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakala mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez, and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa Siya, pagkakala niyo po, ang alam ko po siya po yung sa finance. sa finance. Okay, napagid niyo rin po prior doon sa withdrawal, ilan ng 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano ko nalaman na si Miss Masangkay tumatawag sa inyo? Nandito na rin po siya sa branch nung kung nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Nasa naman, usually pag gano'ng kalaking amount kung withdraw, kasi siguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawag pa yung principal. Wala kayo ganong klaseng protocol in place. Wala na po kasi may advice na po siya. Wala na. May advice na po siya. Yun na, okay. Yun. Bago po yung bill, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat. When you're ready, Presiding Officer, Ms. Vileta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaparuin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Wala po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo. correct? Opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po? Basta po yung si Miss Gina, yung pay po ng cheque. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtataka niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Nakakasagot po niya ang AMLC po. Hindi, pero yung sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po yung branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko na pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So, sakop po siya. Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-proceed po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit kapag above? What amount po yan? More than 500,000. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Over 500,000, magkaiba po yun, di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. Pero for this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, klaruhin ko kanina po, sabi niyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi niyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi niyo, Unusual po ang nasabi ko po. okay. So kahit at sa tingin po niyo, unusual ito, hindi niyo po ito i-report na suspicious transaction. Hindi po
po na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung Antarod law. Okay, so over, definitely, kasi it's about 500,000. And yung suspicious transaction, ayaw niyo pong sabihin dahil covered po sa asset. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay, sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Bang. You may avail of the second round, Senator Vito. Senator Judge Alan Cayetano is recognized thereafter. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joe Villanueva. You have 2 minutes, sir. Ang umaga, Madam Witness, welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin, I'd just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance. Wala po. Okay. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA Secretary. But the President asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, Sir, maraming ma-stock sa mga ports, airports at seaport. May isa tayong fund dahil kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, Sir, basta stranded, hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. It's theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this slide. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 38,000, every time nagde-deposit ako 30,000. Biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, Sir, saan galing to? Right? Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identify with, whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. Kindly Thank you. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Tiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila.
By checks po, hindi po cash. Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga ng 125 million ang unusual. Unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po namin sabihin na unusual, let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000. Yan, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, Yes. ganun po. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But, sino ang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual. No. Pero kung parang for the first time na-encounter namin that much, unusual po sa And akin. this was your first time. Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi natin pambihirang amount ito in cash. Opo. Masasabi natin once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Tutuloy ko po sa second round. Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, ulit niyo po yung unusual and gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano nyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequency lang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po, na 4 na beses na nag-withdraw na 125 billion, would you say usual na siya? Unusual nga po. So kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin? Pwede naman po. Usual. Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yan. So kung ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Madam Witness, as I understand yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bangko, sa land bank, verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Sine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payments, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So, once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin. So yun lang po yung inyong sinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit niyo ko kanina, hindi ito suspicious. Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate. Yes, sir. One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual, bigla, 125 million. Ano yung mga advance arrangements na hinihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo
bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction? Mga a day or two po, inform po kami from the cash division po ng OBP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinaprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash. 24 hours kaya na po. Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you rin po. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. In your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganitong kalaking amount? 125 million. Tama ko ba? Yes po. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash? Hindi ko na po malikal. More or less lang. Mabigyan nyo kami. Cash. In cash. Pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your Mga 30 500,000 po. 500,000. And next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. So, I assume maraming mga private companies yan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque, meron bang mga cash withdrawal with mga private companies? Wala po. Wala, puro cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit ko kanina na 4 na beses pupunta sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Tama ba 4 na beses? Yes, sir. Nung nag-withdraw sila, meron ba kayo any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, usual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin itong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo. Yeah, brief talk. Dok, meron bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rini-report to sa AMLAC yung mga ganitong kalaking amounts. Na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting. So, nare-report siya. Compliant po kami doon. Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you. Magandang umaga. Una-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama? As pay po ng cheque. Hindi bilang Special Disbursing Officer. Hindi po. Kung siya ang payee, hindi, at sinabi niyo iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance. Hindi po. Di ba? Sino yung sinabi niyong tumatawag? Sining masangkay po. Is Masangkay. Opo. Bakit iba? Would you know? If you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag? Wala po akong idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po. Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other? Nabit ko po siya kasi po nung bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sila sa branch. Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experienced na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose yes, no? Wala po akong idea. Okay, okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga,
Kaya sabi nyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depositary ng government bank, hindi ba? Wala po akong ma-recall kasi nga po, kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions. And most government agencies would use checks Check or online transactions. or online transactions. Okay. So, kaya sinabi nyo, ang average na cash transactions sa inyong withdrawal, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000 tama? Yung average amount ng cash. 24 or lower than that. Cash po. Yes, yes. So, malaki yung agwat, no? Apo. And that's why you say it's unusual. Yes, sir. Okay. I have no other questions, Mr. President, presiding officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that. But I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But if we, dahil ito ay itatakal sa ibang articles of the corporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment rather. Is it article, then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Secretary. Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantina, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the MLC provision. Dahil kayo po'y madedemanda kung sakasakaling tingnan po kami. If there are no other, Senator Judge Aimee, before we go on a second round, Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for a second round, Senator Judge Ontiveros for a second round, and Senator Judge Rafi for a second round. Senator Aimee, you may proceed. You have 2 minutes left. Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called to department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, Your Honor, Butsua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was in cash, si Ma'am Po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po dito. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala ko maigi, si Ms. Abaya ang direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OPP. Siya nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Ms. Abaya, kung gano'n? Kay Ms. Acosta, sorry, di ba si Jean Abaya? Pwede po. Yun ang pagkaintindi ko doon sa House hearing. Pwede po akong sumasagot. Yes, please. Si Gina Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung Next in my rank. Oo, yeah. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal
Bill kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sino direktang kumakausap sa cash division staff. So may absorb po na patawag. Kayo yung direktang nakipag-usap. Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Aware naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bank, nung una, sabi niya, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. Kasi ang sabi, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. Ano ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript talaga? Kasi baka po, mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi po nung pong una, story. tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala ko Kindly po, wind up. ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yun na hindi na ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Ng Kung hindi ko bag. tinatanong yun, hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi niyo, hindi niyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio, naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po. Ang pagkakaalam considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. Wala po ako matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bag. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bag. Okay, balikan na lang po natin yung transcript sa lower house Pwede po. na baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. The lady may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first. This is first round of questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo. Ipataas nyo din po ma'am para di tatakas na ganyan. Hindi lang kasi pwedeng patayin man kasi masisira. Pero hininaan ko na yung thermostat. Okay. Either the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential funds. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang nakatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential funds. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa gano'n naman ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang Mr. Presiding Officer, we
Honor po ng confidential. Kaya may staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So, saan ang galing yung sinasabi nyo may represent yung COA po? COA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody, Your Honor, you know, a retired intelligence officer, you know, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular, tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami, pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial, meron po itong reservation. Thank you. Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Bo, or rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, Mr. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasing tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness ko. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round 2. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. This witness, ito pong transaksyon, 125 fourth times yata. Ito tama po ba? Tama po. Alright. Hindi po ninyo na-report sa AMLAC. Kaya po lang sabi ko po, na-invoke po yung AMLAC. Anything as to disclose po any information. No, I'm not saying na you have to disclose to us, pero I'm saying nandito. Kailangan po bang i-report ito? Kasi ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions sa government agencies. Tama po ba? You agree with that? Alright. Yes po. At saka, another thing, ito po ba ay transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts, payable, LTTAP, at saka meron po bang itong advice to debit account, ADA? Meron po silang advice na na-issue po yan. Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LTTAP, yung list of due and demandable accounts? I think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this. Okay, alright. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rizon Tiveros for our second round. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam, witness yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi niyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit? Sa branch po na branch ninyo. Pwede ko ang hindi sagutin po yan for security. Alright. Dahil hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede yung sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So, in any given day po kasi, talagang wala po kasi branch. So, pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions pa ng branch. Magkano po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe mga 20 M po. 20 M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then, sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangan tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything about 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that state. Opo. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina sa prosecution. Okay po. In total, kalahating milyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating milyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yung nasasagot kasi ang agency po maybe ang dapat po sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the tatlong dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating milyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or checking. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating milyong piso? Meron naman po kasi silang initial advice. Kung binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa, na ito po ay may advice na po and funded. Right. So, batay dun sa issue advice ni Ms. Gina Costa, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating milyong piso in cash. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last two questions if there's a final round. Salamat po. Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Madam Witness, our government agency accounts being open sa Land Bank. Ano yung proseso po? Ulit po. Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank? Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank. Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa bangko ninyo para i-open yung account ng OVP? Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng So, kung agency. alam ko, dapat sino po talaga, sigurado dapat yun. Yung head po ng cash division. Nila. Opo. Okay, ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po'y authorized talaga na mag-open account for on behalf of the OVP? Gaya po nasabi ko nga po kanina, yung po request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin. Ano kung nasa niyo po yung question kanina, sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OVP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OVP for this account? Yung head po ng cash division po ng OVP. And what is your name again? Yung pangalan niyo po? Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, Okay. si Miss Queenie. So pagdating niyo po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc. Dahil tama? Okay, ulit po ang tanong, Your Honor. Kasi po yung sa cash division, hindi ko maalala ang pangalan ng tao ulit. Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall. Okay, sige, yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. Sa doon, nagkakaroon agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede na mag-withdraw ay si ganito. At kasama si ganito. Wala pong ganong arrangement. Wala. Wala pong ganon. O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OVP para tumawag sa inyo at sino kayo nag-designate ng point person. Coordinate from the OVP in Land Bank. Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung initial nila ng check. Ganun po ba? No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwede pumirama sa cheque, etc. etc. So, authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized na pumirma. Ngayon po, No, sorry. You're listening but
you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa land bank na, hey, land bank, ito lamang mga tao ang pwedeng pumuntak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun? Ang pagkakalan ko po, yung pong sina Ate Ortonio po. Saka po yung sila po kasi yung officers po na. So did they go personally sa land bank or through telephone lamang? Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication. So how did you know na sila talaga yung nasa written communication? Nag-represent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakaalala ko. So they went to land bank personally? Yes. And then they presented documents to prove that they are that person? Opo. Sorry po, pwede pong magpahin. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila. Thank you. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. Recognized for his round 2 of ailment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you. Yung check-in na withdraw o pinisenta sa inyo December 20, 2022, tama ang date? Opo, December 20, 2022. Kinuha yung pera on the same date, December 20. Opo. So, kung sabi nyo kanina unusual yung malaking halaga, unusual din o usual ba yun? Yung ganong halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon? Bali nga po, Mabilis ba yun? may prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng gano'ng encashment. So, 2 days before? So, yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yan on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya hinihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po. Yes, so but if you combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check, and the same day withdrawal, is that usual? Sa tingin ko naman po, usual naman po siya. So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your Yes, Your Honor. Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before dahil hindi pa handa yung check, in other words. Hindi ko na lang po alam sa side nila. Opo. 2 days before, oh yeah. Pero posible na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung check, pero ihahanda nila, yun yung notify na. Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last 2 questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions or interjections from the Senator Judges, the presiding officer would like to excuse you already. Ma'am Violeta Constantino, thank you very much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi. Yes, Senator Judge Pangilinan. Manifestation, because I'm receiving a few text messages about, Gentlemen may proceed. thank you, about the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records. That is what the chair said earlier. That was contained in the ruling of the court. Yes. Thank you, Mr. Chusay. Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we can cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break. Your Honor, before anything,
Just a quick manifestation, Your Honor. Your Honor, Counsel for respondent is recognized. mukhang naiwan po yata ng witness natin itong certificate. And if I may just turn it over. Yes. Kindly give it to the counsel for to the panel of prosecutors. Do we know what is the content of the document? Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next witness of the prosecution in the person of Ms. Lenita Camposano. That's okay with us, sir. Counsel from the panel of prosecutors, that's okay? Yes, that's okay with us, sir. Then we shall go on recess and shall resume at 12:30. Thank you, Your Honor. If I get impeached, then that is my end. Tutok pa rin po kayo sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ito po ang Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Naka-lunch break po, sabi nga ng presiding officer, we cut and cut clean. Ibig sabihin maganda mag-pause na tayo ngayon kasi in between witnesses. Ngayon oras, alas 11:44 ng umaga. Oras sa disenyo ng Playtime Entertainment. Board for Happiness. Ang balik po ay alas 12:30 ng BP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nakulala. Gusto na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Clemens Forte ako. Ang Clemens Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang tema para tumigil ang pagbubo. Ginawa sa paghiga. Sakto talaga. Clemens Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Clemens. Vitex Segundo L. Lagundili is the generic name of Clemens Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, Yun ang libro ng Office of the Vice President na nagkakala ng team what happens. professional at siguro 125 billion pesos yung nilalaman about kaso si Matutal dahil apat na yan, sabi na kalahating billion piso o 500 billion pesos. At sa pag-withdraw, itong dinalaki na rin natin kanina, yung withdrawal ng 125 billion pesos na cash, withdraw daw yan, 1 pesos kada bank, back to the nilagay sa isang limbag na mahaba at tapos ang tauhan ng Office of the Vice President. At bago makuha yun, tinatawag sa bank, ito 3 days, sasabihin magbibigay ng ganitong halaga para may handa ng bangko yung pera. So, ito, yan sa pagtatanong ng mga senador na nagtaka siya, ganun kalaki na halaga. Kasi yan, sa kanya, unusual. Pero, sa mga senador, sinabi niya lang, hindi naman suspicious. Ito nung kaso ng Senator Alex Cayetano. So, narinig natin sa pag-isip ng senador na unusual yung pag-audio na ganun kalaking halaga. Ang naging unusual para sa kanya kasi malaking halaga dahil kanya nakita ang malaking halaga ang cash pa dahil sa unusual na kanyang nakita sa bilang branch manager ng bangko per 2 years siya na nasa bangko ay usually ay online na yung mga payroll, yung mga transaction ay cheque at hindi ganito kalaking cash. So, tinanong siya ng concept mo anti-money laundering county dahil meron tayong batas na kapag ka 500,000 pesos kinakailangan i-report na sa anti-money laundering council. Hindi siya ipapagyan dahil as pointed out ng presiding officer si Senator Keith Escudero forward ang mga bangko nung confidentiality. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino man kung nag-report ka o hindi sa AMLAC nung transaksyon sa kanilang bangko. So,
ito naman, Senator Tito Pangilinan, na covered yung bangko noon. Pero ang Anti-Money Laundering Council ay hindi. Kailangan niya i-point out dahil eventually ang AMLAC ay matatawag dito kabilang sinabi sa mga na-request o inabiso na ng prosecution na iaharap nilang testigo sa mga articles of impeachment laban sa Vice President. Yan. So, wait lang ako, pa-clarify lang, di ba kasi si Senator Rafi, po kanina, parang di ba kasi nagkaintindihan ng kanyang tanong. Pero gusto lang niya malaman, sino ba talaga yung authorized, di ba, na magsabi sa bangko na ito ang pwedeng, parang susundin nila sa kanilang mga transaksyon. Kung mag-withdraw ba, may darating ba, di ba yun yung tinatanong. Meron may binanggit na pangalan, sino yung authorized now? Isa nila kasi ang mga binanggit na pangalan na mula sa OPC na nag-withdraw ng pera mula sa bangko ay inakosa at Mr. Antonio. Oo. So yung inakosa, special interest officer ng OPC. Kasi doon nagdiba ng kasi na natin kanina, doon sa bungad, pinag-usapan yung mga cheque. Kasi mauulit niya mamayang hapon sa pag-testify ng isa pang dating branch manager ng bangko. Yung pagtalakay sa cheque report, pag-post ng doon, yung meron diyang pakistat sa pangalan, sinusulat doon kung sino yung date ng cheque. Tapos siya yung nakapirma, siya yung nagpalit, siya yung nagdala ng cheque sa bangko, at siya yung mag-encash. So, merong mga nalilitay na exhibit sa mga letra, ang nilamark sa kanya yung mga pirma, yung mga detalye din sa dorsal portion ng cheque. Yan ay pamamaraan para ipakita dito sa report na dumaan sa tamang proseso yung pag-encash ng cheque na dinala ng OVP. At wala namang naging objection ang defense panel, hindi nila dispute na meron nga ganun cheque at may pagpapalit ng pera. So hindi sila nagsagawa ng cross-examination. Kasi hindi naman obligado ng cross-examination na magtanong ang abogado ng depensa doon sa ipinrepresentang testigo ng prosecutor. Kaya wala ng argumentation. Pagpapatulis doon, pagpapatulis ng prosecutor, pagpapatulis ng Vice President na maging pagdamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Matapatalan sa Rabi ng Superami ng Pinagati at Santo. 10 minuto bago mag-alas 12. Super balita sa Takali, nationwide! Number 1, BBWB, balita totoo! Sinabi kong magsisipan sumeya, kaya bawat isaan ay laging pagsama. Sumeya! Masarap talaga. Number 1, BBWB, balita tama, balita totoo! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Takali, nationwide! Sa detalye po ng ating Super Balita sa Tanghali nationwide, naglabas ng heavy rainfall warning ang Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga. Nakasaad sa piso na nakataas ang yellow warning sa bahagi ng lalawigan ng Quezon, Laguna at Rizal. Nakararanas din ng mahina hanggang sa paminsan-minsan ay malakas na pagulan sa Metro Manila, Bulacan, bahagi ng Rizal, Pampanga, sa Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Laguna at Quezon. Asahan din ang ganyang lagay na panahon sa susunod na 3 oras sa Batangas, Zambales at sa Bataan. Ang amyendahan ang all the regulation law para bigyan ng poder ang gobyerno na manghimatok sa presyo ng produktong petrolyo. Ay kay Senador Erwin Tulfo, maraming butas ang nasirang batas na dapat ayusin. Ito niya dapat magkaroon ng advancing sa ilalim ng oil deregulation law para ma-monitor ang galaw at presyo ng petrolyo. Yung deregulation po, for the past 28 years, hindi po ginagalaw. Ang problema, nakita natin, even the Department of Energy is already asking na give them powers para magpadiktahan nila yung pagtataas. Kasi ngayon po, walang hapas ng pagtataas. Wala pong magawa ang DOE dahil nasa all the regulation law yan. Hindi nga rin po nila matanong, magkano ba ang price? Magkano ba
ba yung ganansya mo, hindi nila pwedeng matanong ngayon dahil covered yan ng all the regulation. After naman sa Ipila, sinabi ni Tulfo na dapat ding mabigyan ng kapangyarihan ng Department of Energy at Energy Regulatory Board para questionin ang presyo at sinisingil ng mga kumpanya ng kuryente gaya ng System Law. Doble-doble gastos naman ang tago sa mga consumer ng Systems Loss Charge at ipinapataw na value-added taxes. Ipira mo, ganun din, wala rin kapangyarihan. Kaya ibigyan natin ang kapangyarihan ng ERC para ika nga mag-question and at the same time, yung nga po yung pinag-uusapan, eh nagtagal lang panahon for the past 20 years, yung nawawalang kuryente, yung nag-evaporate na hindi pa nakakarating sa bahay natin, kailangan na natin bayaran. Pero yung pagantong eh, tapos yung nawawalang kuryente, yung stroke na yun, pero paano rin ang magbabago? Kasi pwede ko ikinitin mo na dapat na papanahon na para magkaroon ng pakialam ang gobyerno sa presyo ng petrolyo at sa tingin sa kuryente. Bakit ang mga pagkain, may stay ang BPI, may stay ang DA. Pag tumaas ang karning baboy, karning baka, may stay ang DA. Ang BPI naman, sa mga pangunahing mga bilihin, may stay sila, may stay. Ang pamasahe, may stay din ang LTFR. Bakit sa kuryente? Bakit sa gasolina, walang stay ang gobyerno? Parang may quota kung ito mga ito kailangan ng Dapat na pulisihin din ang ilang mga pass-through charges na pinapataw sa mga consumer ng kuryente. Ayon kay Mura Kuryente, Party List Representative Arthur Yap, Camila General Transmission and Auxiliary Services Universal Charges meet carry allowance at fuel adjustments. Pero sa lahat po ng mga pass-through na yun, siguro mga 11 to 12% po yun. Pagkatapos yung system yun, siguro another 5 to 8%. So, sana, lahat yun. Kung talagang gustong, Suportado naman niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na Lunes na alisin na ang system law sa agyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Umaasa siya na gagawing priority bills ang ilan sa kanyang panukalang kaugnay ng kuryente tulad ng House Bill 9218 na para ito sa regulasyon sa pass-through charges at pagtanggal ng system loss at House Bill 8415 na nagsupport sa pagkasunod para sa systems loss mula yan sa pagkaya ng value-added tax o VAT sa kuryente. So, ginitiyap na ang access sa murang kuryente ay kailangan kundi para sa paglago ng ekonomiya, national competitiveness at kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Super Balita sa tanghali, nationwide! Sa ikasampung araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan ng talakayin ng Article 1 at pagkakaroon ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ito ang panggitan ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party Representative Leila de Lima, pinaliwanag ni House Constitution ang nilalang ng Article 1 o paggamit ng mahigit 600 milyong piso ng confidential funds. Gayunman pinutol ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero na sinabing tapusin agad ang kanyang opening statement at tawagin na ang kanilang testigo matapos na check ang defense lawyer na si Attorney Michael Poa. Pangit ng drapos nila, no? Walang bubong. Hindi po. Ingat po, ma'am. God bless po. Thank you. And I have my due apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Kasunod nito ay pinakilala ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chu ang unang testigo na si Violeta Constantino, ang Department Manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch, na nagproseso sa 4 na cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos na pinunta ng National Treasury at iniba sa Office of the Vice President. Si Constantino naman umano ang personal na nakasakit at nag-oversee ng encashment at pagtanggap ng PINA-F approval. Tungkol po ito sa wala office. Ayun, na-drop na
natin yun. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating sa sunod na mission. Paalam po.